Magandang umaga sa ating lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 63, verses 7 to 12. Isaiah 63, 7 to 12. At sundan nyo lang po ako sa inyong mga sariling salin. Babasahin ko po ito sa ASND version. Sa verse 7, ihahayag ko ang pag-ibig ng Panginoon. Pupurihin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Napakarami ng ginawa niya sa atin ng mga mamamayan ng Israel dahil sa laki ng kanyang awa at pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, totoo ngang sila ang aking mga mamamayan, sila ang mga anak kong hindi magtataksil sa akin. Kung kaya, iniligtas niya sila sa lahat ng kanilang pagdadalamhati. Nagdalamhati rin siya at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng anghel na nagpapahayag ng kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig niya at awa, iniligtas niya sila. Noong una pa man, inalagaan niya sila sa lahat ng araw. Pero nagrebelde sila at pinalungkot nila ang banal niyang espiritu. Kung kaya kinalaban sila ng Panginoon at sila'y naging kaaway niya. Pero sa huli, naalala nila ang mga lumipas na panahon. Noong pinalabas ni Moises sa mga mamamayan niya sa Ehipto, nagtanong sila, nasaan na ang Panginoon na nagtawid sa atin sa dagat kasama ng ating pinunong si Moses na parang isang pastol ng mga tupa? Nasaan ang Panginoon na nagpadala sa atin ng kanyang espiritu? Sa verse 12, nasaan na ang Panginoon na nagbigay ng kapangyarihan kay Moses at naghati ng dagat sa ating harapan para matanyag siya magpakilanman? Sa latest SWS survey, sabi 48% ng mga Pilipino daw ay looking forward sa 2024 na may inaasahan. At ang iba ay nagsasabi na sasalubungin natin ang bagong taon na mayroong bagong pag-asa, na mayroong mga bagay na dapat na makamit sa darating na bagong taon. At isang yung Punsoy Master, sabi niya, hands-on nyo ako sa 2024, kaya magiging maganda ang ating 2024. Let us look the coming year with the positive thing, no? Let's na hindi naman tayo against sa mga bagay na 'yon, no? Yes, umasa tayo na magkakaroon nga ng magandang panahon, no? Magandang taon sa susunod na mamaya, no? Lilipas na ang 2023 at hindi ho naman natin sinasabing mali yun, pero dito sa text ni Isaiah, meron ho siyang sinabi sa atin at ito po ang mensahe na pinaparating niya. Una, ang pinakamainam na bagay na dapat gawin para sa pagpapalit ng taon o pagsalubong sa taon ay alalahanin natin ang kabaitan ng Diyos sa ating buhay magsimula pa noong mga nakalipas na taon hanggang sa ngayon. Ikalawa, hindi ho kayabangan o hindi mali na hilingin sa Diyos na alalahanin niya kung paano siya naging mabuti sa atin noong mga nakalipas na taon. At ikatlo, ugaliin po natin na practice o gawing palagi ang ating ginagawa na recall natin, inaalala natin kung gaano naging kabait ang ating Diyos sa ating buhay. Tayo po muli manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po yung papasalamat sa iyo sa umagang ito at kung nga po, Diyos, ang amin pong hinihilingin na siyang sumaaming kalagitnaan natin yung pong banal na Espiritu Santo ang sa amin sumama upang amin pong mga panambahan, panalangin, gayon din po Lord ang aming pag-awit at ang aming pong pakikinig ng salita ay tunay nga po na ma-edify ang bawat isa. Muli Ama, kami po yung nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat, dumadalangin sa umagang ito sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po sa sa chapter na to, Isaiah chapter 63, dito pinapakita sa atin ni Isaiah, nirecall niya kung gaano kadakila ang Panginoon Diyos. Sabi niya, noong pa man
panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto, ang Diyos na ito o Yahweh, ikaw ay kumikilos na sa aming buhay. Inalala niya, no? At imagine gaano po kalayo o ilang daan taon ang Exodus o yung pagkakaalipin ng Israelita sa Ehipto hanggang sa panahon ni Isaiah. Pero sabi ni Isaiah, aalalahanin ko, o Diyos, inaalala ko kung paano ka naging mabait sa panahon ng aming pagkakailipin sa Ehipto. Ngayon po hanggang ngayon ay inaalala ko na nawa ang dakila mong pag-ibig ay ipagkaloob muli sa amin. At di ba mga kapatid, ito'y napakagandang bagay na dapat gawin. Alalahanin mo kung gaano naging kabuti ang Diyos sa iyo, magsimula siguro nung hindi ka pa Kristiyano hanggang sa ngayon. Paano kumilos ang Diyos sa buhay mo? Paano niya pinakita sa iyo na siya ang Diyos na maaasahan, na siya ang Diyos na tapat sa kanyang pangako at kailanman ay hindi magbabago. At ito po ang sinasabi sa atin na Isaiah na mabuting gawin pagsalubong sa lilipas na panahon na taon ay alalahanin mo ang kabaitan ng Diyos sa buhay mo na nagsimula pa nung lumipas at ngayon papasok ang 2024. Paano mo siya alalahanin? Paano mo i-recall ang bagay na ito? Mga kapatid, alalahanin mo nung panahon na hindi ka pa Kristiyano, ang pasensya ng Diyos ay hindi naubos sa iyo. Isang kabaitan nito, isang kabutihan nito ng Diyos sa iyo. No, kung hindi dumating sa iyo ang panahon na ikaw ay makakilala kay Kristo at ang pasensya ng Diyos sa iyo ay naubos at hindi ka na dumating sa punto na yon. No, alalahanin mo ng panahon ng pandemic, hindi ka nagkasakit. Hindi ka nahawa ng sakit na ito na napakaraming tao ang pinahirapan. At kung ikaw man ay nadamay sa COVID na ito, pero pasalamat ka pa rin sa Diyos. Bakit? Buhay ka. Hindi ka nakapasama sa mga listahan ng mga nasawi doon sa nagdaang pandemya. Di ba ito'y kabutihan ng Diyos sa iyo? Sa atin? No, alalahanin mo paano itinawid ng Diyos ang buhay mo nung panahon ng pandemya na tigil lahat ang uri ng trabaho. Di ba? Marami sa atin ang hindi umaasa na makakatanggap ng biyaya, no, ng mga ayuda. Pero nagugulat na lang tayo, oy, may pinadala sa iyo ang iglesia, may pinadala sa iyo ang mga kapatiran. Di ba ito isang kabaitan ng Diyos na dapat mong i-recall sa mga paglalakbay na ginagawa mo, paano mo inaalala ang kabutihan ng Diyos? Inaalala mo ba na sa iyong paglalakbay sa araw-araw, nakakauwi at nakakaalis ka sa bahay ng ligtas? Have you recalled that goodness of God in your life? Dito pinapakita sa atin ni Isaiah, tignan mo ang ginawang kabutihan ng Diyos, ang kabutihan na ipinamalas ng Diyos sa iyo, considering na tayong mga tao ay kailanman ay hindi naging tapat sa Diyos. No, isipin mo, ang Diyos mabuti pa rin sa iyo, ang Diyos ay tapat pa rin sa iyo sa kabila ng pagiging unfaithful natin sa Kanya. Isang kabutihan po ito na hindi mo pwedeng itanggi at ito po ay hindi mo kayang ikaila. Dito pinapakita sa atin ni Isaiah na ang dakilang biyaya ng Diyos ay ibinibigay pa rin sa mga taga-Israelita sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo at gayon din sa atin sa panahon natin ngayon. Kung paano ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob niya sa mga panahon na yon na ang mga taga-Israelita matapos ilabas ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, anong ginawa nila? Puro sila reklamo. Sabi nila, nagugutom sila, pinakain sila ng Diyos, di ba? Umulan ng mana. At iyon ang kinain nila. Nung magsawa sila sa mana, ay nako, puro ganito na lang, nagreklamo sila. Gusto mo namin ng karne. Binigyan sila ng karne at ng iba, dahil sa katakawan nila, kinain na yung mga quail, hindi pa luto.
At iyon ang naging dahilan ng kamatayan ng iba. No, kaya yung sinasabi ni Moses na dahil sa inyong kasakiman, no, sa inyong paggahaman, marami sa inyo ang napahamak. Dito sa panahon natin ngayon mga kapatid, paano mo inaalala na ang Diyos na ay kumikilos sa buhay mo? Paano mo kinikilala ang kabutihan niya sa buhay mo? Dito pinapakita sa atin na Isaiah na hindi naman tayo naiiba sa mga Israelita. Kabilang tayo sa katulad rin tayo ng mga Israelita, tayo mahilig magreklamo. Di ba? No, may maririnig ka na kapatiran na inireklamo niya ang kanyang trabaho. Ayaw naman niya mag-resign doon sa trabaho niya. Pero nirereklamo niya. Reklamo siya na reklamo. Meron naman nirereklamo yung traffic. No, tapos biniro siya sabihin, huwag ka nang umalis ng bahay. Paano naman ang trabaho ko? Di ba? So, mga kapatid, dapat alam mo kung paano ang kumikilos ang Diyos sa mga bagay na yon. Yes, may mga difficulties sa buhay natin. May mga uncomfortable na moments sa buhay natin. But still, dapat tignan mo ang biyaya ng Diyos. Paano kanya tinutulungan na makaligtas, makaalpas, o malagpasan ang mga pagsubok na yon. No, iba sa atin sinasabi na ang Diyos ay mabait sa akin. Kaya ako na lang bahalang kumilos sa sarili ko. Di ho dapat ganun. Ang mga Israelita sa kanila pong kagustuhan na sila ang masunod sa kanilang buhay, anong sabi dito sa Isaiah, sa text ng Isaiah? Sila ay nagrebelde, sumuway sila sa kasunduan na ibinigay sa kanila ng Panginoon Diyos, at ito ang naging dahilan kung bakit sila ay nahulog sa kasalanan. No, dapat mga kapatid, alam mo bilang isang mananampalataya, alam mo kung isang bagay ay magdadala sa iyo sa pagkahulog sa kasalanan. Maaring iba sa atin, alam na pag ginawa niya ang bagay na to, siya ay magkakasala. Alam niya na ang bagay na ito ay isang tentasyon at mapepwede siyang magkasala kung ito ay kanyang gagawin, pero ginawa niya pa rin. Bakit? Dahil sa kagustuhan niya na ang sarili niya ang masunod, hindi niya kinukonsider na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang tipan na kailanman ito ay hindi maaaring magdulot sa atin ng pagkabigo. Di ba sinabi sa Hebrews, tayo ay hindi binigyan o hindi pinasok o hindi dinala ni Kristo sa isang tipanan upang maging isang mahinang mananampalataya. Dinala tayo ni Kristo sa isang tipan upang tayo'y maging matagumpay. Tignan ho natin sa Hebreo, Hebrews chapter 13, verses 20 to 21. Hebrews 13, 20 to 21, sabi, at babasahin ko po ito sa Filipino Standard Version, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan ay bumuhay mula sa kamatayan sa ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa. Siya nawa magkaloob sa inyo ng lahat ng mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin sa atin ang nakakalugod sa kanyang paningin. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakilanman. Amen. So dito mga kapatid, makita ho natin, hindi ho tayo dinala ng ating Panginoong Jesucristo isang tipan upang maging isang talunang Kristiyano. Hindi para maging isang Kristiyano na lalakad sa isang mga maling daan o sa isang mabuhay na pananampalataya. Pero ito sinabi dito upang tayo magawa ang kalooban. Kaninong kalooban? Ang kalooban ng Diyos Ama, ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, maganda hong isagawa o gawing isang bagay na bawas sa isang pamilya na pag-usapan. Paano ba naging mabuti ang Diyos sa iyong pamilya? Paano pinakita ng Diyos ang kabutihan niya sa atin? Paano naging mabuti ang Diyos sa atin way back nung iyo pong siguro mga 1960s hanggang ngayon papasok ang 2024.
No? Dahil kung ganito po ang ating gagawin, mas makikita natin kung gaano tayo hindi naging katapat sa ating Panginoong Diyos. The more you reflect sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, the more na nakikita mo na maraming beses pala akong hindi naging tapat sa aking tipan, sa aking tagapagligtas. The more na makikita mo ang kasalanan at the more na magniningning ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At ito ang pinapakita sa atin ni Isaiah. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi po natalo o hindi natabunan ang kadakilaan ng Diyos, bagkus na ipakita pa ng Diyos sa bansang Israel kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya kadakila, at kung gaano niya minahal ang matitigas na ulong Israelita. Well, ito po yung dapat nating i-reflect, no, sa pagsalubong sa taon. Yes, tayo po ay matitigas ang ulo, tayo ay masuwayin sa Diyos, but still, dahil ang katapatan ng Diyos kailanman ay hindi magbabago, nananatili siya sa kanyang pangako. Diba? Bine-bless pa rin niya tayo. Binibigay niya pa rin ang mga pangangailangan natin sa kabila ng ating mga pagsalangsang sa kanyang kalooban. Ito isang encouragement sa atin na ipakita o tignan at pag-usapan ang kadakilaan ng Diyos sa atin. Kung gaano kadakila ang pagmamahal niya, kung gaano kadakila ang kanyang kapangyarihan, at kung paano niya tayo iniligtas mula sa ating mga kaaway, mula sa iba't ibang uri ng temptasyon, mula sa iba't ibang uri ng kahirapan sa buhay na ito. Ito po ay pinamalas lahat sa atin ng Diyos ng walang reservation. Ito po ay muli sinasabi sa atin, let us celebrate, no? Salubungin mo ang New Year ng may pag-alala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ikalawa pong mensahe natin dito sa Isaiah na pinapakita sa atin, hindi po kayabangan na hilingin sa Diyos na alalahanin kung gaano siya naging matapat nung mga nakalipas na taon sa buhay natin. Nararapat lamang po na hilingin natin sa Diyos na alalahanin niya ang kanyang tipan sa atin. Bakit? Dahil tayo po ay mga makasalanan. At kabilang po sa mga kasalanan na yan na nagagawa natin ay palagi po tayong nakakalimot. Di ba? Huwag niyo sabihin na ang nakakalimot lamang ay mga malapit na mag-senior na katulad ko o katulad ng iba dyan. Hindi ho. Di ba? O yung mga senior. Kahit ho bata ay nakakalimot sa mga bagay na sinasabi sa kanya o dapat niyang tandaan. At ito po ay isang epekto ng kasalanan sa buhay natin, lalong-lalo na pagdating sa pag-alala sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya dapat lamang po hilingin natin sa Diyos, O Diyos, alalahanin mo ko. Alalahanin mo po kung gaano ka naging kabuti sa akin nung mga nakalipas na taon. No, kagaya po ng panalangin ni Hezekiah, di ba? Malapit na siyang mamatay. Ano ginawa ng mama? Anong ginawa ng hari? Di ba? Nagmakaawa siya. O Diyos, alalahanin mo paano ako lumakad sa iyong mga kautusan. Hindi ho kayabangan yun. Actually, isa ho yung pagpapakita ng isang pagpapakumbaba. Pinapakita niya lamang na parang sinasabi lamang ni Hezekiah dito, no, para praising na naging mabuti ka sa akin nung mga nakalipas na taon. Baka siguro naman, O Diyos, pwede mong ipagpatuloy ang kabutihan na yun hanggang sa buhay kong ito. No, hindi ho nagmamalaki si Hezekiah doon. Sinasabi niya na lumakad ako ng tama, lumakad ako ng matuwid sa batas mo. So baka in return, baka pwedeng can you add a few years more, sabi niya, sa buhay ko. Hindi ho gano'n ang sinasabi ni Hezekiah doon, kundi, O Diyos, maawa ka, mahabag ka. At nawa iloobin mo na extend mo pa, dagdagan mo pa ang buhay kong ito. At sa atin rin mga kapatid, no, kaya apply natin to sa ating buhay
nararapat lamang na hilingin natin sa Diyos na maging ang kabutihan na pinakita niya sa atin nung mga nakalipas na taon ay muli niyang ipadama sa atin. Tama lamang na hilingin natin sa Diyos na alalahanin niya ang covenant niya sa atin, ang kanyang pakikipagtipan. Dahil dito po pinapakita natin sa Diyos na wala tayong magagawang anumang bagay para sa ating ikabubuti kapag kinalimutan na ng Diyos ang kanyang tipan sa iyo. Alalahanin mo, napakaraming Israelita nung panahon nito na inaalala na Isaiah ang history ng Israel na napahamak. Napakaraming Israelita ang namatay dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Bakit? Kasi nalimutan nila ang kanilang tipan sa Panginoon Diyos. Nalimutan nila na sila ay merong sinumpaang tungkulin o pakikipag-isa sa Diyos na sila ay susunod. Kaya mapatid, no, it is tama lamang na hilingin sa Diyos na alalahanin niya tayo. Alalahanin niya ang kabutihan niya sa mga nakalipas na taon sa ating buhay. Nararapat lamang na hilingin natin sa Diyos na alalahanin niya ang kanyang covenant sa atin. Bakit? Dahil nga kadalasan tayo ang unang sumisira sa tipanan na ito. Kailanman hindi sinira ng Diyos ang kanyang tipan sa atin, kailanman ang Panginoong Jesucristo sa kanyang bagong tipan ay hindi nagbago sa kanyang tipan na ito. Ngunit tayong mga tao ang siyang kadalasang nakakalimot dito at ang resulta nito ay ang pagsuway na nagdudulot o nagdadala sa atin sa kasalanan. Mga kapatid, ang ating pong pag-alala sa tipan ng ating Diyos sa atin, o yung kabanal, ang katapatan ng Diyos, ito po isang pagpapakita ng humility. Pagpapakumbaba. Diba? Sabi nga, ang pagpapakumbaba daw ay pagpapakita na tayo, inaamin natin na tayo ay limitado, meron tayong limitasyon. Ito ay pagpapakita o pag-amin sa harapan ng Diyos na tayo ay mga makasalanan tao na madalas makagawa ng pagkakamali. Ito ay isang pagpapakita sa Diyos na kailangan natin ang kapatawaran mula sa ating kasalanan at pagtutuwid mula sa mga nagawang kasalanan. Yan po yung pagpapakumbaba. No, kung wala pong pagtutuwid at wala pong paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, tayo po ay mga tao, kabilang sa mga taong patuloy na nagmamalaki at sinasabi nating hindi natin kailangan ang Diyos. Ang pagpapakumbaba po, ito ay pagpapakita na tayong mga tao ay prone o madalas nagiging self-righteous. Ang dali natin i-condemn ang ibang mga nagkakamaling kapatiran at kadalasan nami-miss out natin na may mga pagkakamali tayo na dapat rin bigyan ng pagtutuwid. At kadalasan po, pag tayo nagiging self-righteous, ano po ang resulta? Tayo po ay kadalasang nagkakamali. The more we think that we are right, the more we are mistaken. Di ba? Kadalasan ito po yung nangyayari sa atin. So, tandaan po natin ang pangkatapatan ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang habag. Ito po ay isang bagay na maaaring magdala sa atin sa pagpapakumbaba. Hindi po para magmalaki, kundi ito po ay daling ka sa iyong tuhod at i-acknowledge na ikaw ay walang magagawa sa sarili mong lakas. Tama lamang po na hilingin natin sa Diyos na alalahanin ang kanyang covenant sa atin dahil bilang mga makasalanan, kadalasan tayo po ay kumikilos ayon sa ating nakikita o ayon sa dinidikta ng ating isipan. Kinakalimutan natin ng Diyos. Kikilos ka na hindi mo salang-alang ang iyong konsensya. Maaaring gumagawa ka ng mga bagay na sa iyong paningin ay tama at ito ay magbe-benefit ng gusto para sa iyo, pero na-disregard mo ang prinsipyo, ang biblical principle regarding sa work ethics. So mga kapatid, bilang hamon sa atin, no, ng ikalawang mensahe na to,
Una, dapat po natin natignan at dapat po nating alalahanin ang dakilang biyaya ng Diyos, ang biyaya na binigay sa mga rebelding tao, biyaya na binigay sa atin katulad ng mga Israelita, biyaya na binigay katulad ng kay David, binigay kay Abraham, no? Kay Peter, kay Paul. Ito pong mga taong ito ay mga tao na patuloy na gumawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos. Pero ang biyaya ng Diyos ay patuloy pa rin pinadama sa kanila at ipinadama sa atin. Tignan ho natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin bilang mga rebelding tao, sa rebelde, sa banal na hari. Huwag niyo sabihin na tayo hindi nakakagawa ng anumang pagsalangsang sa batas ng Diyos. Kadalasan, ang iba ho sa atin ay nakakagawa ng pagsalangsang na yan sa isipan. Di ba? Hindi ka pa nagkakasala kapag may naisip ka na isang bagay na sabihin natin na hindi maganda o blasphemous or anything na sexual. Magkakasala ka lamang pag in-entertain mo na to, tong isipan na to, yung maling kaisipan na to, na pumasok sa isipan mo. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga ho, pag merong ibon na umaali-aligid dyan sa ulo mo, hindi kasalanan yon, hindi mali yun. Pero pag yung ibon na yon, hinayaan mong mangitlog sa iyong ulo, yun na ang kasalanan. Yun na yung mali. Ibig sabihin, in-entertain mo na yung maling kaisipan sa utak mo. At doon tayo nagkakasala. No? Maaaring iba sa inyo na-experience yan. During prayer, yung prayer time nyo, devotion nyo, bilang may papasok na evil thoughts sa isipan mo, nagpray-pray kayo nun. So mali ba yun? Nag-asala ka ba? No. Pero pag yun ay in-entertain mo at kinalimutan mo na, nananalangin pala kayo, diyan papasok ang kasalanan. So wag mong hayaan ang evil thoughts na yon ay mag-rule sa iyong isipan. So then, kalawang challenge sa atin, tignan po natin, o yung challenge sa atin, tignan natin ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga pinangako ni Kristo sa iyo, ikaw ay tinawag niya upang maging matagumpay na Kristiyano sa larangan ng pakikipaglaban sa mga temptation sa buhay na to. So anong response dapat natin? Dapat sa tulong ng biyaya ng Diyos, tayo maging tapat din sa ating Panginoong Hesukristo. No, and additional encouragement sa ating lahat, wag tayong huminto sa paniniwala, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo kahit ang buhay natin o tayo humaharap sa isang matinding pagsubok o kahirapan. Ikalawa, wag po natin subukang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng sarili mong pamamaraan. At kasi po itong mabagay na ito, kung ikaw ay susunod kay Kristo sa pamamagitan ng sarili mong pamamaraan, hindi ka sumusunod talaga sa Diyos. Actually, you are you are building another religion. Ito po ang ginagawa ng ibang tao. Gusto nila na maabot ang Diyos sa sa sarili nilang pamamaraan, kaya ano ginawa nila? Nagtayo sila ng kanya-kanyang religion. Kasi sa kanila, ito yung madaling paraan para maabot ang Diyos. Pero mali. Paano natin mararating ang Diyos? Paano natin maaabot ang Diyos? Paano natin tayo makakapasok sa presensya ng Diyos? Simple lamang po sinabi ng Diyos. Nasa Biblia ang kanyang mga kautusan, sundin natin ang kanyang kalooban at ang guide natin yung Biblia. Outside from the Scripture, wala na pong katotohanan. Nasa Scripture ang katotohanan at ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo ay nakasulat doon, nakasaad doon, at yun lamang po ang pwede nating susundin. No, dapat gawin natin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kanyang kautusan, at hindi ayon sa kung ano dinidikta ng mga nasa paligid natin. At then, kaapat, dapat saliksikin natin, hanapin natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, sa during mga suffering o trials and suffering, gaano man ito kahirap.
Huwag ho tayong magsawa na tumingin at hanapin ng Diyos sa gitna o on our sufferings. Di ba sabi nga, suffering knows no strangers. The Lord's presence remains with His people even the most extreme circumstances. Ito po yung quote ni Alistair Begg. Sinabi niya, gaano mang kahirap ang buhay na kinasasadlakan mo, gaano mang suffering ang kinakaharap mo, pero ang Diyos, yung presensya ng Diyos ay mananatili sa iyo at handa kanyang tulungan. So another implication po nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Let us all check yung prayer life natin. Dahil ang Diyos ay mabuti, Diyos ay mahabagin, Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Checkin po natin ang ating prayer life. How do you pray? Tayo po ba'y nananalangin pa? Tayo po ba'y nakaalalang mag-pray from December 24 hanggang ngayon sa panahon to, or too busy to pray? Sabihin natin, Lord, saka na po kami mag-pray kasi maraming bisitang darating. Kailangan pong makatay yung 3 baboy, yung maitumba yung 2 baka. Ganun. No? Busy ka mag-pray. Pero hindi para mag-pray, no? So checkin po natin. Paano ho ba tayo nananalangin? Nananalangin ka ba kung ikaw ay nasa gitna lamang ng pagsubok? Ikaw ba'y nananalangin dahil merong problema sa relationship mo sa iyong pamilya, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo? Tsaka ka lamang mananalangin? Mananalangin ka lamang ba pag merong problema sa iyong trabaho o meron nangyayaring hindi maganda sa mga business o sa iba pang mga bagay na nagiging source of income? Mga kapatid, dapat sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ang pananalangin ay hindi nawawala sa buhay mo. Dapat ugaliin natin ang pananalangin. Kung paano hindi ka nakakalimot kumain sa umaga o sa tanghali, dapat ang pananalangin ay part rin, kasama na ng sistema ng buhay mo. Dahil sinasabi mo, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mabuti sa iyo, ang Diyos ay tapat sa iyo, so bakit hindi ka dapat manalangin? Kalawa, do you feel sorry pag ikaw ba'y nakakakomit ng kasalanan o isa ka pang arroganteng tao at sinasabi mo, hindi ko naman kailangan ng magsisi sa mga kasalanan ko kasi mabait ang Diyos. O, papatawarin naman ako ng Diyos kahit di ko sabihin ang kasalanan ko. Mali po, no? Dapat meron tayong humility, ang pagkilala sa kabaitan o katapatan ng Diyos sa kanyang kabutihan o ang pagbabalik tanaw sa covenant na binigay sa iyo ng Diyos ay dapat na magdadala sa iyo sa isang sitwasyon o sa isang pag-uugali na pag nakakagawa ka ng kasalanan, ikaw ay nakakaramdam ng pagkahiya at ng pagkalungkot. Wala hong isang tao, isang tunay na Kristiyano na nakagawa ng kasalanan at kailanman hindi nakaramdam ng kalungkutan sa nagawa niyang kasalanan. Then, pangatlo, let us practice remembering Christ's grace, mercy, and goodness in our past life. Alalahanin natin kung paano naging mabuti ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Bakit? We are a lawbreaker. No, hindi natin tinutupad, hindi natin inaalala at hindi natin kinikip sa ating puso't isipan ang covenant sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nang alalahanin mo, nang tawagin ka ng Diyos, walang mabuti sa iyo, walang mabuti sa akin o sa ating lahat na pwede nating ipagmalaki sa harapan ng Diyos. We are living in a pagan way of living. We are idolaters, katulad po ni Abraham, katulad ni Moses, katulad ng mga disipulo. No, tayong lahat ay mga idolater. Tayo po ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. The pollution po, yung pollution ng kasalanan ay napunong-puno sa ating puso. We have nothing to do good, ano man ang sabihin natin sa harapan ng Diyos. At tayong lahat ay mga makasalanan. So nararapat lamang po na ating pong alalahanin ang covenant ng ating Diyos sa ating buhay. Alalahanin ang katapatan ng Diyos upang muli tayo ay madala
sa ating pong pagpapakumbaba at hilingin ang guidance ng ating Diyos. Isaiah, no? Si Isaiah po, tinawag niya ang Israel na children of disobedience, seed of falsehood. Isaiah 57 verse 4, sinabi niyan, He has accursed them of having hands defiled with blood and lips that have spoken. Sinasabi ng Isaiah, ay inyong mga kamay ay punong-puno ng mga dugo ng mga inosenteng tao at ang inyong mga labi ay punong-puno ng kasinungalingan. Sinabi ni Isaiah sa chapter 59 verse 3, and of transgressing and denying Yahweh and turning away from following the Holy God. Ganyan po tayo. Di ba? Wala mang mga inosenteng dugo sa kamay mo, pero ang ating mga labi, ating mga dila ay napakabilis sa pagsagawa ng kasinungalingan. Yan po ay binigyan tayo ng babala ni James diyan sa bagay na yan, no, regarding sa pag-tame sa ating dila. And so we are, mga kapatid, we are children of disobedience. Tayong mga nagsasabing Kristiyano ngayon, yes, dati tayo mga children of disobedience. Naging buhay natin to ng punong-puno ng kasinungalingan. At alam nyo ba na ang Panginoong Jesucristo ay alam niya lahat ng bagay na yan? Pero sa kabila ng karumihan ng ating yun, minahal ka pa rin ni Kristo. Di ba napakadakilang pag-ibig yan, napakadakilang katapatan yan, at pinakita sa iyo ni Kristo, yes, alam ko na makakalimutan mo ang mga covenant ko sa iyo. Alam ko na magiging madidisobey mo ako pagka minsan sa buhay mo bilang Kristiyano. Pero sabi ng ating Panginoon Jesucristo, pero ako kailanman ay hindi magmamaliw ang katapatan ko sa iyo. Ang katapatan ni Kristo kailanman ay hindi magbabago sa ating lahat. Pero hindi po to excuse para gumawa ka ng mga mali at gumawa ka ng mga hindi tama sa harapan ng ating Diyos. Yes, aalalahanin ka ni Kristo anuman ang kalagayan mo sa iyong buhay, nasa gitna ka ng pagsubok, nasa gitna ka ng paglaban sa kasalanan, nasa gitna ka ng kalungkutan o anumang bagay, ang presensya ng Diyos ay kasama mo at ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang pangako sa iyo ay hindi magbabago. Lagi kanyang tutulungan, lagi kanyang mamahalin, at lagi kanyang sasamahan. Christ will be faithful in His covenant with us. So muli, ang response natin dapat tayo rin. No, sa tulong ng biyaya ng Diyos, panatilihin natin na palagi ang sumusunod at nag-oobserba ng covenant o ng pakikipag-isa sa atin ng Panginoong Jesucristo. And here I end. I quote from Matthew Henry. Sabi niya, nang patawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan, sabi niya, kakalimutan ko ito at kanyang ginawa. Ito po'y pagpapakita sa atin na ang Diyos ay mabuti at ang kahabagan ay hindi natin deserve. Pero binigay sa atin ng Diyos ang kahabagan na to. At ang ating pong mga panalangin o mga ating paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, ito ay binigay ng Diyos hindi dahil sa mabuti ka o dahil sa ikaw ay deserve, kundi ito ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang faithfulness o katapatan. This plea we must rely upon. No, God is on our worthiness and satisfied of the riches of God's mercy and grace. We don't deserve those grace, we don't deserve those God's mercy, pero dahil sa kabaitan ng Diyos, dahil sa kabanalan ng Diyos, tinanggap niya tayong mga makasalanan at inilapit, pinasok sa kanyang covenant. God is faithful to His covenant. Muli, so let us do the same. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli, papuri pasalamat po sa umagang to. At nawa nga po, Ama, patuloy namin patuloy namin i-recall ang iyo pong kabaitan, ang iyo pong pag-ibig, ang iyo pong katapatan sa iyong mga pangako,
At ang gayon din po, Ama, ito'y magdulot sa amin ng lalo po, Lord, na pagpapasailalim sa iyong kapangyarihan at sa iyong paghari sa aming buhay. Muli, Ama, yan po yung mga samot dalangin at papuri sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen.